Mayor, magandang gabi po. Hi, good evening Sir Nildo. Good evening din sa lahat ng listener mo dito sa Radyo Agila. Okay, bago po natin pag-usapan, bago namin kunin yung inyong pong paliwanag tungkol po sa kalagayan ninyo dyan ho sa bayan ng Tambulig, ikunin ko muna yung inyong reaksyon. Kasi doon po sa pagdinig sa Senado, nireview ko yung mayroong pinakikinggan ko yung sinasabi ng mga nagtatanong na senador at kinu-question nga nila, kaya kinu-question po nila yung hindi ho pag-aksyon ng PNP dyan po sa Misamis Occidental, dito po sa pag-implement ng suspension order na ipinalabas po ng Sangguniang Panglalawigan laban po sa inyong ama na mayor po ng Bonifacio, si Mayor Samson Dumanhog. So para baga nga, sabi pa nga, parang kinakampihan pa ng PNP Misamis Occidental yung inyo pong ama kasi hindi sila kumilos, hindi raw ho gumalaw. So ito daw po ang dahilan kung bakit inactivate ng provincial government ang PDRRMO para siya hong mag-implement dito po sa suspension order. Kasi ang sabi nga ni Senador Chis Escudero di ba binanggit niya doon na tinanong niya kung bakit hindi in-implement. Gayong mayroon na niyang tumatayong OIC o acting mayor at acting vice mayor. So sa pagtatanong parang na legal yung suspension order, hindi nga lang in-implement. Totoo po ba na kaya hindi ho in-implement o hindi kumilos ang PNP Negros Occidental dahil sa tawag dito nakakausap po ng kampo po ng father ho ninyo ng Bonifacio ang mga pulis doon at ito ang sinasabing dahilan kung bakit tabantulot ang PNP na ipatupad ang naturang suspension order? Sir Nildo, hindi talaga totoo yan na kakampi sa amin yung PNP. Makita nyo naman sa video, siguro nag-alanganin doon si PD Kimno. Kasi kung hindi ako nagkakamali, June 1 or June 2, nagpunta si Governor Waminal. Makita mo naman yan sa sa channel nila, sa BIS channel ko yung nakita, sa channel ni Governor na marami siyang salita doon na piki daw yung Office of the President na order, hindi daw alam ni Presidente yon, kay Bersamin lang daw yon, yung mga ganon-ganon na sabi niya. Tapos meron siyang pinirmahan na it is a special order directing to Colonel Kimno to implement the order. Tapos kung i-review mo yung sa Senate hearing, di ba nagisa din doon si PD Kimno at ang sabi ni PD Kimno sa pagkakaintindi ko, ang sabi niya, hindi niya na-implement kasi kailangan ng DILG clearance, kailangan ng clearance galing sa taas kasi ma-illegal sila pag wala yun, kasi di ba nag-uusap sila tungkol sa POP manual nila, yung mga ganon-ganon hindi natin kabisado yung mga manual nila, basta parang meron siyang protocol na inano din. Kaya siguro hindi nag-implement si Colonel Kimno. Kaya di ba nasabi din ni Colonel Monhe ng Army na yung face-off namin dialogue June 4, as per statement din niya doon sa Senado is activated na daw yung ICS. So, ibig sabihin, na-activate na yung ICS. Di ba, na nila na membro na din sa ICS, nasabi ni Ilbambo, yung si level 4 expert Ilbambo na si Sumagang yung ice and earth nila doon sa ground, doon sa area. Sabi niya, hindi namin sinama yung SAF kasi hindi namin yun kakampi. Yun ang sabi ni Ilbambo. Kasi mayroong SAF doon. Sa totoo lang, Sir Nilo, mayroong SAF doon. Nung hindi bumaba yung father ko, nag-silent protest siya. Of course, the RD, nagpadala din ng deployment doon ng SAF para yung neutral ba? Yung neutral. Kasi
kung wala yung staff doon, matagal nang patay yung father ko kasi ginawang guns yung mga PNP doon, yung mga local police, pati ang probinsya. Makikita mo naman doon. Sabi nga ni Senator Jinggoy, overkilled. Nandun pa yung mga tangkidigira, so that's not really true. Kung kami ang kinakampihan, bakit ganon ang kinalabasan? Okay. So, mayroon pang sinasabi doon. Kinu-question kong umapila pa kasi ang tinanong doon yung huling suspension order na ipinalabas po ng Sangguniang Panglalawigan. Kasi yung una, di ba, nagpalabas ng kanyang legal opinion ang Office of the President at biniliwala ang suspension pati yung inakusa laban po sa Mayor at Vice Mayor ng Bonifacio. So kaya naglabas uli ng panibagong suspension order ang Sangguniang Panglalawigan naman. Yung may inapila din ho ninyo ulit sa Office of the President, yung suspension order na ipinalabas po ng Sangguniang Panglalawigan kasi yun ho ang isa sa tinumbok ng ilang mga senador na nagtanong dahil sa wala naman daw ang apila, so kailangan i-implement ang naturang suspension order ng Sangguniang Panglalawigan. Nag-apila na kami, Sir Nildo. Ganito kasi yan. We filed an petition doon sa Court of Appeals ng Cagayan de Oro. Ganito yan ang nangyari dyan para mahimasmasan yung mga one-sided dyan na nakikinig. Ang first administrative, ito yung, i-ano ko lang kung ano yung diniscuss ni Judge Buyosos ba. First administrative case na final sa father ko dahil yung yung 6 na kapitan hindi binigyan ng travel order, yun ang final nila ng August 15. Tapos yung second administrative case, final nila ng August 8 na walang kuha findings, yung sa overpricing na allegation nila, at yung decision, pag after nung dalawa, lumabas yung October 4 na 2022 ito na merong preventive suspension order na yung parents ko. 60 days preventive suspension. So, pagka December 3, nagpalabas na naman ulit sila kasi mag-end yun sa December 3. Ang October 4 na preventive suspension, nagpalabas ulit sila ng penalty suspension on December 3. So, hindi talaga kapabalikin. Pero, ang decision doon, ang sa father ko is 6 months and 15 days, yung sa mother ko 6 months. Kay Mayor Dumanhog, 6 months and 15 days. Kang Vice Mayor Dumanhog, 6 months. Both of those cases ay inapilar namin sa Office of the President. So, pero dahil nung lumabas yung penalty suspension, there's a purely question of law. Bakit? Kasi hindi nila in-implement based on their internal rules. Kaya nga, walang pinirmahan si Governor. Meron kasi silang na kailangan DILG ang mag-deliver doon para ma-execute. Only the PNP ang nag-serve ng suspension order. Kaya nag-duty sila ng 12. Pero nag-logbook lang. Walang pinirmahan na any documents, yung father ko. Yung mother ko yun, as what discussed by Judge Buyosos, na nung pumunta siya doon sa session hall, walang umupo doon sa ang tawag dito, doon sa session, yung sa table ng Vice Mayor kasi nag-session, binuksan niya, pero sinuspend din niya, ni-recess din niya. So, technically, wala talaga silang ginawa. Wala silang ginawa doon. Pagka kinabukasan, kasi sabi ng lawyer, balik kayo doon kasi walang order, tapos question pa natin, wala pa dumating na DILG na mga opinion doon sa galing sa kanya. Although, yung October 27 na opinion ng DILG, lumabas yun, yung Ultra Vires Act. Hindi nga ni-remind ni R.D. Soyco yung Sangguniang Panlalawigan doon. So, kung yung opinion namin, hindi niya ipinaalam sa Sangguniang Panlalawigan, kay Governor, hindi ipinaalam ni R.D. Soyco. Pero yung kabila, ang dali-dali ng resulta. So,
yun ang nakakalungkot. That's the sad reality na mayroong ganon, mayroong pinapanigan nga dapat wala silang kinikilingan. Nung nasuspend na sila, hindi na nakabalik ng December 13, kasi ayaw nang pabalikin ni Sumagang. Si Major Sumagang, even ang sasakyan namin hindi papasukin doon sa municipal vicinity. Hindi papasukin. Si Sumagang talaga. So, anong tawag po doon? Si Sumagang din yun nung June 16, di ba? Si Sumagang din yun. So, nung May 24, lumabas yung decision ng Office of the President na exonerated sila. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. So, ngayon, yung final nila noong March 13, 2023 na final nila yung usurpation, betrayal of public trust, part yun doon sa December na pag-duty nila. Ngayon, ang tanong, kaya tinanong ni Senator Bato, si former retired Judge Bulyosos nga, hindi ba exonerated na yung dalawang kaso? So, dapat, most academic? Ang sagot ni retired Judge Bulyosos, supposedly. Kasi, ang explanation niya, simple analogy, kung na-remove na daw yung roots, yung ugat, the tree will fall down. So, ibig sabihin, saan nag-ugat yung kaso na third case nila na nasuspende sila? Doon nag-ugat, doon nag-umpisa yan sa pag-duty nila nung sa suspension. Sa penalty suspension. I-exonerated sila. So, dapat wala na yun. For delicadisas, supposedly, sa gunyang panlalawigan, dapat automatic nila terminate na yung case na yun kung wala silang political intention na iharas talaga yung parents ko. Pero the sad reality is nung lumabas nung 24 yung decision, May 24, nung May 26 nag-hearing sila, tapos pinaalam ng lawyer namin na meron na kaming natanggap na exonerated yung case, pinaalam namin yon para at least alam nila na hindi na dapat ito yung kaso na ito. Pero hindi nila in-acknowledge yun. Tapos pagka next Monday, May 29, nag-duty na yung parents ko, nag-submit lang sila doon ng sworn statement na written declaration na balik na sila based sa local government code, I think section 46B. So, ang nangyari, ng gabi, ng May 29, nag-decision pala sila kasi nagpalabas sila ng decision na isuspend yung father ko. So, May 30 ng umaga, 7:30 in the morning, nandoon na ang si Attorney Arif Aquino isuspend na. So, ang tanong ko, nasaan ang hustisya? So, kaya nga, nag-silent protest yung father ko. Kasi it's really a kangaroo court. Sabi nga ni Judge Bulyosos, kuyog system yun. Yung ISP belongs to the governor. Kasi, makikita mo naman sa mga interview, sabihin nila na their independent body is, kulay pa lang, kitang-kita mo na, lahat sila naka-jacket na orange. Also, they're unified. Ano na talaga sila? Magkasama sila. So, they're conspiring with each other. Alam nyo ba, yung complainant ng third case, sino? Yung acting mayor at saka acting vice mayor. So, intentionally, ayaw talaga nilang pabalikin yung parents ko. Yung panghuling inilabas na suspension order na resulta yun ng pagsagaw nilang session nung gabi, yun yung ipinatupad na sa pilitan o pirsahan ng pinalabas yung mayor at vice mayor ng Bonifacio sa opisina. Yes, yun. Yun ang binasihan nila. Kasi sa mga speeches ni Governor Waminal, mayroon naman na hindi nila inano kasi hindi daw sila nakatanggap ng kopya galing sa Office of the President. Pero for just for Santo, binigyan namin sila ng kopya, ayaw i-receive. Kung hindi sila naniwala, they can call the Office of the President, gobernador siya, imposible namang wala siyang matanungan doon. Pwede niya papuntahan agad.
Di ba? Ano lang talaga, hindi lang talaga nila nirespeto yung desisyon ng presidente. Sabi niya, hindi daw si president ang nagpirma doon, si Executive Secretary Bersamin, by the authority of the president na nakalagay doon. So, inaano niya yung taong bayan. Nililihis niya yung yung katotohanan. Isa pa po, Mayor. Mayroong mga comment kasi sinasabi na kinu-question nila yung ginawa ho ninyong pagharang. Ang sabi kahit na mayor kayo ng kahit na mayor ho kayo, labas daw po sa kapangyarihan ninyo yung ginawa ninyong pagharang sa ginagawa po ng pulis. Hinarang ho ba ninyo? Pinigil nga ho ba ninyo ang mga pulis para ipatupad yung kanilang dapat ipatupad? Sir Nildo, paano nagharang ako doon? Inirescue ko yun. Nandun ako, hindi bilang isang mayor ng... Yun na ang nakakalungkot kay R.D. Soyco. Sinabi niya, prior to that incident, ang sabi niya, napadala pa siya dito sa national ng complaint, nireklamo niya ako kasi nakisaw-saw ako. But he omitted the fact that I am a daughter. I'm not there as a mayor, I'm there as a daughter. Anak ako ng parents ko. Anak ako ng tatay ko. So, ang nangyari doon, tumawag yung father ko. Sabi niya, 3 beses yun First die. Mayroong mga pulis dito, mayroong nakapaligid na dito. Puntahan mo ako dito, i-rescue mo ako. Sabi ko, sandali lang kasi wala akong driver. Hindi ako marunong mag-drive. Ng pangalawang bisis na, kasi maaga yun umaga yun, mga 5:45, ganon, 6 o'clock, sadali lang pa, naghanap ako, tinawag driver ko, naghanap pa talaga ako ng driver, kasi hindi ako marunong mag-drive, ang driver ko, mag-duty yun, 7:30 pa, nung napatawag ko yung isang anak ko, so, yun na, kasi natataranta na ako, Sir Nildo, kasi last niyang tawag, binasag yung mga binasag na yung mga glass daw. Baka ito na yung last na pag-uusap natin. Baka ito na yung last na pag-uusap natin. Tapos, hindi ko na siya makontak. Ring lang yung phone. Wala na. Wala na ako. Hindi na siya makasagot. So, siyempre, ikaw, tapos tinawagan ko yung husband ko kasi ang husband ko nandun. Nakababa lang siya. Tinawagan ko, sabi niya, hindi ko alam kung anong sitwasyon doon kasi hinold nga ako dito sa labas, ayaw din akong pabalikin doon. Tapos narinig niya na may mga may basagan na nangyari, tapos may nakita siya na mga tumatakbo na nakabunit, pasakay doon sa walang plate number na sasakyan. So, nagmadali ako. Nung pagdating ako doon, ang nakita ko doon, naka-yellow line. Sir Nildo, pag naka-yellow line yung area, anong ibig sabihin nun? May mga pulis, ang daming pulis, may tangkidigera. Anong isipin mo? Meron ng ayusin kasi yellow line na yun Kasi makikita natin sa TV, sa news. Mayroong yellow line, pagtingin mo doon, meron ng patay. Ganyan yung makikita mo. So, syempre, sinabi ko doon sa mga pulis na pupuntahan ko yung father ko. Ayaw nila akong papasukin. Sabi ko, anong kasalanan? Yung paglagay po ng yellow line, ginagawa din ng mga pulis yun para kontrolin yung crowd, para hindi magkaroon ng hindi magkarambulan. So para kontrolin yung crowd, yung civilian, kaya sila naglagay ng yellow line, yung police line yun para walang papasok ng mga civilian. Pero, for Diyos por Santo, I am a daughter. Anak ako, immediate family ako, nagpakilala kami. Hindi nila papasukin. Kasi kung may kasalanan, yun ang tanong ko, nasaan yung order? Mayroon ba kayong court order or any order na implement nyo, na ipakita nyo? Kasi what we need is a lawyer. Kailangan namin ng abogado. Paano namin alamin yung kalagayan ng father ko kung hindi ako papasukin? Sige. Actually, hindi talaga ako pinapasok doon. Makita mo naman sa video. Nagpumilit talaga ako, di ba? Nagtakbuhan kami. Tumakbo talaga ako. Kasi nung malapit na ko doon sa yung sa 4 na ambulance, tinawagan ko yung father ko.
Tapos nakasagot na siya kasi natanggal na daw yung yung tali. Sabi niya, nandito kami sa ambulance. So naghanap pa nga ako na saan dito kasi marami ito. Apat yun eh. So, magtanong ka sa pulis, walang magsagot. Wala talaga magsagot. Yung si Moimo, yung kasama ng father ko, narinig siguro niya na nagsisigaw ako doon sa labas. Ginano niya yung salamin ng ambulance. Parang hinak niya ba, nagdukdok siya doon. Parang anong tawag, pumatok siya. So, yun na ko doon na baka dito. So, kaya pinuksan ko. Saan yung kasi tinanong ko si Sumagang, parang kung sinasabi sa whoever lapit sa father ko, nasaan yung order? Anong order? Wala silang maipakita. Ang sagot ni Sumagang sa akin, ma'am, meron ma'am. Mamaya lang ma'am. Meron talaga ma'am, mamaya lang. Pwede ba yun? Unahin na aristuhin bago yung order? Ano yun? In-order niya doon sa Jollibee? Pinadeliver niya? Okay po, Mayor. Dinidinig ng Senado. Tuloy-tuloy pa siguro ang gagawin ng Senadong pagdinig. Pero sa inyo, kasi ang purpose ng pagdinig sa Senado ay in aid of legislation para hindi na maabuso kung ano man ang mga naabuso dyan po sa pangyayari na yan. Pero sa side po ng ninyo, sa kampo po ng father po ninyo, kung pag-usapan natin ay legal na hakbang, may plano ba ang kampo ng father po ninyo na mag-file ng formal na reklamo sa korte laban doon sa mga taong sa tingin ho ninyo ay nasa likod ng panghara sa father po ninyo? Yes, definitely, Sir Nildo. Actually, nakapag-file na kami sa Office of the President ng administrative case laban kina Governor at saka sa Sangguniang Panlalawigan. And may nauna na kami na file na sa Ombudsman na kaso din sa kanila. So, we will submit the supplemental complaints yung nangyari sa June 16 to support kasi related lang yung case na yon. Yung sa korte, hinintay nga namin, mag-submit pa kami ng position paper, di ba? Pinasubmit kami ng position paper. So, inaano talaga natin yan, binusisi, para kasi makuha namin lahat yung sa Senado, yung transcript, lahat-lahat, kasi under oath kami lahat doon. So, magamit din natin yun sa pag-file natin sa korte. So, definitely, we will file a criminal case against those who are involved last June 16. And yung lahat na mga at saka meron na sa Napolcom under investigation na because my father nag-file din siya ng complaint sa Napolcom na dapat tanggalan ng police power si Governor Waminal kasi makikita mo naman doon sa video na ginamit niya yung police, ginawa niyang guns. Sige. So, bukod po sa pagkasuspindi po ng father po ninyo, kayo po ay sinuspindi din ng gobernador po ninyo doon po sa probinsya ho ninyo kung saan sako po ang bayan na kayo po ang mayor. Ano pong dahilan? Bakit sinuspindi rin ho kayo? May kaugnayan ba ito sa suspension sa father ho ninyo? Sa yung pagsuspindi din po sa inyo ng gobernador naman doon sa probinsya po ng Zamboanga del Sur? Definitely, nagsabuatan yan because we are the common denominator nila. Common denominator nila kami. So, ang nangyari doon, nag-separate kasi ako, kasama ko yan sila sa 2019 nitong 2022 hindi na ako sumama sa kanila kasi hindi ko na din makayanan yung style nila nilang sa mga marami ding katiwalian at saka ako yung nag-expose tungkol sa smuggled cigarettes nila na nadakip doon sa Municipality of Bonifacio last 2020, kasagsagan ng pandemya kasagsagan ng pandemya, may nadakip na smuggled cigarettes doon sa Bonifacio, sa bayan ng Bonifacio, border yon, municipal border ng Miss Oc at sa Zamboanga del Sur.
Tapos, ang sasakyan doon, may mga pangalan na I love you, pero sabi nila, hindi daw kanila yung sasakyan. Pero yun mga ginagamit. Pero, yung driver doon at saka tripulante, empleyado ng province of Zamboanga del Sur. Tinawagan ako ni Congresswoman Yu noon na parang ipanegotiate. Nag-hands off ako doon. Sabi ko, you call my father na lang po, ma'am, kasi baka pwede siya mag-negotiate. Nag-hands off din yung father ko doon kasi hindi kami sanay sa ganyan, Sir Nildo. Pero at that time, magkasama kami, never ako nagsabi na kahit na kanino na kanila talaga yon. May nagtanong na makakilala natin na kalaban nila sa politika. Sabi ko, wala akong alam dyan. Pero no, 2022, before election, sinabi ko talaga sa public ko na sa kanila yon. Bakit naman ako tatawagan ni Congresswoman kung wala siyang pakialam doon, kung wala siyang alam doon, di ba? Bakit naman siya tatawag sa akin? Meron pa din instances na yung papirmahin ako, 2021 yan, papirmahin ako ni Governor Yo, ipa-receive yung 10,000 t-shirts na tag 450 pesos each para daw yun sa mga women. Hindi ko pinirmahan ang acknowledgement receipt. Unang-una, wala akong nakitang t-shirts ni isa. Bakit ko i-receive? Pangalawa, ma-question kami doon. Kasi 3,000 plus lang yung women's namin. Bakit 10,000 yung t-shirts? Yun ang mga ganun ba na mga bagay na hindi ko na talaga kaya yun. Manggagamit din sila 2019, pinilit na akong patakbuhin. Pinagastos kami. Ganyan yung politika doon Tapos pag pati pangkabuhayan mo na matino, yung bawal ka magbinta sa business mo. Before ako naging mayor, may business kami. Binawalan kami na magbinta doon sa kalaban. Sarili namin negosyo yun. Paano na yun? May mga utang kayong kasi utang din naman yung negosyo namin. Sabi, pakiusapan na daw mga buti sana kung hindi ka pabintahin doon sa kalaban dati sa politika. Kung siya yung bibili, ayaw din niya naman. Saan kami lulugar? Ganyan sila. Mga oppressive na type na politician. Kaya ngayon, ginawa na ako ng kaso na hindi ko napigilan yung baha. Imagine, sino ba ako para pigilan yung baha, Sir Nildo? Pero, kamusta po ang suspension nyo? Tapos na po ba yung suspension ninyo? Hindi. March, sinuspend ako nila ng preventive suspension. Nakakuha ako ng TRO. May July 31, nag-serve sila ng penalty suspension na 6 months. Dishonesty daw kasi nagbili ng diesel. Tapos, bidid yun Yung sinabi ko dati, bidid yun. Mayroong naka-in-charge doon na paano i-dispense yung diesel. Ako ba ang ma-question doon? Hindi na lang ako mag-mayor, mag-supervisor na lang ako, mag-diesel dispenser na lang ako. Bakit ako yung nila na yung diesel daw hindi daw ginamit doon? Mayroong itinerary na ipakita yung mga in-charge doon. So kung gusto nila yun ang ipa-question nila. So, ibig sabihin po, hanggang ngayon, suspendido kayo? Suspendido ako. Sinuspend ko. Kaya nga, nanawagan talaga tayo because this is a national issue, Sir Nildo. Ginamit nila yung quasi-judicial functions ng sangguniang panlalawigan to oppress their political opponents. Ginawa nilang kangaroo court yun Ina-inhibit namin yung mga yun. Ayaw din mag-inhibit. For the dekadisa, dapat mag-inhibit sila. Bring it to the ombudsman or to any other court na merong due process, impartial yung jury. Sila politically. Ako nga, may na-file nga akong case doon. Dyan po Mayor, sa suspension ho ninyo na umiiral hanggang ngayon, hindi kayo nag-apila na dyan? I cannot divulge what my lawyer's actions taken kasi hindi yan pwedeng alam mo naman, harang-harangin nila yung mga ganyan. So, basta merong ginagawa yung lawyers natin. Pero,
gusto ko ding ipaabot sa sambayanan ng Zamboanga del Sur, Sir Nildo, no, na si Gob, nag-ano sila na ako daw kurakot. Yun ganyan eh, sabi ni Waminal, ganyan na kurakot. Gusto ko lang i-remind sila na yung abuse of authority and dishonesty, hindi yan, wala yan sa ano na yung sa corruption. Kasi ang corruption, nasa criminal case yan, hindi yan party ng sakop nila doon sa local government code. Tapos, kung magsabi tayo ng corruption, i-challenge ko si Governor Yu, merong 2022 na audit report, baka pwede niyang explain sa taong bayan ng Zamboanga del Sur na mayroon siyang binili before election bumili siya ng worth 53 million na motor vehicles na na-found out ng kuwa na pinuntahan ng ang tindahan na bininhan. Ipagpunta doon nang nag-ocular inspection sila, walang store. Physically, walang store. Ang nandoon is tarpaulin lang. Meron lang billboard na ganon ang pangalan doon. Walang tindahan. Tiningnan ng kuwa yung mayor's permit. Ang nakalagay sa mayor's permit, department store. Nabing display center na yon. Pero walang department store doon, kundi billboard lang ang nakatayo. So, ngayon, sino ang kurakot sa aming dalawa? Okay. Panghuli po, sa karanasan po ninyo bilang mayor ng Tambulig at sa karanasan din ng father po ninyo, kasi mayroon nga nagsabi, ang pamilya Dumanog daw ay puro mga nakaupo, puro mga nasa politika. Ang pamilya Dumanhog. Sa pinagdaanan po ninyo na para bagang hindi ho naging maganda kasi ito sarili ko lang obserbasyon, parang nauhi sa personalan ang nangyari. Sa pinagdaanan po ninyo, Mayor, may plano pa ba kayo at ang father ho ninyo na muling sumabak sa politika kung sakaling mabigyan pa kayo ulit ng pagkakataon? Kasi Kuya Sir Nildo, depende na yan sa taong bayan. At saka, yung sinabi nila na yung parents ko daw, mayor, vice mayor, parang pinalabas ni Atty. Claire Castro yata yun, no? Parang dynasty, parang nagpapabor siya sa kay Waminal. Matanong ka lang din si Atty. Claire Castro. Hindi matanong. Gusto ko lang ipaabot sa kanya na the governor is Waminal. The congressman is Waminal. Ang mayor din ng Osamis City is Waminal. Ang vice mayor ng Clarin is Waminal. Ang EBC president ng province of Bisoc is Waminal din. So, sila yung dapat mahiya. Tapos, itong mga yun na ito, si Yo, ang gobernador, Yo, ang congressman, Yo, sa first district. Ang sa second district, Yo din ang congressman. Tapos, mayroon pa siyang natirang dalawang anak, gusto pang patakbuhin ng congressman at saka mayor ng Labangan. O sino dito sa amin ang mas nakakahiya? Kasi sila, at least kami, matagal na yung parents ko na nagpapalit-palit lang sa politika, wala pa naman tayong batas na bawal tumakbo yung magkapamilya. Pero, pag nasa na mag-issue ng ganyan, kasi pareho kami lahat guilty dyan. Huwag na tayong magmalinis. Diyos ko, magmalinis sa buong Pilipinas, Mayor, hindi lang naman dyan sa inyong mayroong ganyan. Dito sa Luzon, sa Visayas, maraming ganyan. Magkakamag-anak, nanay, tatay, anak, nasa posisyon lahat diba? So, hindi lang naman yung issue na yan, na political dynasty, hindi lang yan dyan sa Misamis Occidental, hindi yan sa Zamboanga del Sur, sa buong Pilipinas yan, umiral. Yung presidente ang tatay, anak mo, di ba? Yes, ano na yan? Huwag silang magmalinis. Wala kasi wala naman kasing batas na nagbabawal, nakadepende na yan sa mga tao. Kung iboboto nila yung buong pamilya, nasa mga butante yan, hindi kasalanan ng politiko yan. Bakit ipalabas ni Atty. Claire Castro na ganyan? Sabi niya, yung suspension. Kaya nga, sabi ko, dapat tingnan kung bakit ayaw bumaba ng father ko. Kung sila ang nasa katayuan ng parents ko, kung sila ang nasa posisyon namin, alam mo naman na marami talagang
illegal, irregularities na nangyayari. Wala talagang justice eh. So, you have to stand. Kaya nga nag-silent protest siya. Si Governor Gwen Garcia nga dati, hindi niya bumaba nung sinuspindi ni President Aquino. It's alright kasi that's a silent protest, that's a political action. So, we have to respect that. Kung ang ano naman namin doon, kung meron silang maipakita na court order na for ejection order, bababa yun. Sabi pa nga ni retired Colonel Ampong na ano daw, yung maximum tolerance daw yung ICS nila na operation. Nasaan yung maximum tolerance yan? Yung binasag ang windows, yun ang maximum tolerance. Nag-announce siya in 1 minute daw. In 1 minute, tapos basag ang ano, tapos ganon ang nangyari. Ang pagkakaintindi ko dyan sa maximum tolerance, kailangan mong idaan sa tamang proseso na dapat mahinahon ang lahat, na nakikiusap, yung ganyan. Yun ang maximum tolerance. Pero tingnan mo, i-review mo yung lahat na videos. Meron bang maximum tolerance doon? Okay. Panghuli po, Mayor, ano po ang apilahon ninyo sa sambayanang Pilipino? Ang apila natin, unang-una gusto ko talagang ipaabot sa national government na dapat na talaga ma-actionan itong ganito na pangyayari because this is a national issue. Kung gusto kaming kung gusto kaming patanggal sa posisyon, merong tamang lugar dyan. Mayroon naman tayong eleksyon, di talunin kami sa eleksyon, yung sa patas na pamamaraan, hindi yung ganon. Kasi ang batas, nilagay na nila sa kanilang kamay. So dapat, kung hindi man maamindahan, at least makorrected na ito, maibalik yung dati na AO 2011 na once makafile sa Office of the President on time, automatic stayed. Dapat ibalik yung ganon. Kasi ganito ginamit na nila, inabuso ng sangguniang panlalawigan, lalo at magkagrupo sila lahat, tapos gusto nilang tugisin yung kalaban nila sa politika, dapat na talaga. Kasi, Kuya Nildo, I would like to reiterate once again na kami nga na mga public officials, meron pa kaming posisyon, mga mayors pa kami, ginaganito, nakaranas ng injustices, nakaranas ng kadahasan, paano na ang simpleng mamamayan? Yun ang nakakatakot na kami nga na nasa gobyerno pa, may mga posisyon sa gobyerno, nakaranas ng grabing injustice. Paano na ang simpleng mamamayan? Sa pagkakaalam ko sa Osami City ngayon, mayroong 51 na vendors na pinaalis doon sa public mall, sa public market mall. So, yun. Kasi hindi ka politika, hindi ka kulay. So, yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot sa sitwasyon namin. Habol ko pala, Mayor. Kayo ba'y ini-interview din ng mga mamamahayag dyan na malimit mag-interview sa kabilang kampo? Kasi ako po binanggit ito dahil sinubukan din naming tawagan si Governor Henry Uminal tungkol po sa isyong ito. Hindi sumasagot sa tawag namin. Nag-text ako, walang response. Kasi sa side ko, ang prinsipyo ko po dito, wala akong, hindi ako kasali sa away politika. Kundi ang akin dito, makuha yung magkabilang side, din yung mga taong nakikinig sa ginagawa naming panayam, sila mag-decide kung sino nagsasabi ng totoo, hindi, at hindi ako na nag-interview. Kaya lang, may mga akusasyon, katulad dito, kayo ang na-interview namin. Isipin ng mga sa kabilang kampo, binayaran niya ni Charlotte Dumanhog Panal. Pagkatapos, doon naman sa kabila, sabihin naman ng kabila, bayan niya, ano yan. Kayo ba'y sinubukan ding tawagan ng media sa kabila? Actually, doon sa probinsya, Kuya Sir Nildo, yung sa Zamboanga del Sur na elite force,
ano yun, kumukontak yun both parties. Pero yung media sa Misamis Occidental, lahat yan orange ang kulay. Hindi yan mag-i-interview, hindi i-interview ang kabila. Sila lang. Tsaka, scripted lahat yung questions nila. Mayroong dry run ba? Parang, kung ano lang pwedeng itanong mo, yun lang kasi yun lang din ang sagot nila. So, wala talaga. Freedom of expression, mga ganyan, wala na nga. Kaya nga sinabi namin, patay na ang demokrasya, patay na ang hustisya sa Misamis Occidental kasi lahat sila ay ano na yung pulis nga, yung DILG nga, alam mo yung DILG, hindi lang, nakalimutan lang ko lang itanong pero nilagay namin sa position paper, yung si PD Benitez, kasali yun sa ICS, Deputy Ground Commander siya doon. Kasali nga doon. O yung si Ilmambo. Yung si ICS Expert Level 4 ba? Na inano niya na siyang nag-suggest doon. Yung Army, nasali nga doon. Kaya sinabi ni Senator Jinggoy, why are you there? Diba? Sinabi ni Senator Jinggoy, bakit nandun kayo? Kasi pag military, nasa ano lang yan yung mga insurgency matters lang yung inaatupag niyan napunta na doon sa political disputes, di ba? Ginagamit na doon. So, lahat sila contaminated na yun Okay. So, kaya, hindi na kami nag-i-expect ng ganyan. Pero yung sa Cagayan de Oro, yung mga media men doon, ano yun? Mag-interview yun both parties. Patas yun. Okay. Mayor, maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang gabi.